Yan. Ito'y mapapatunayan na totoo. Dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang kalimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili. Ano naman tong impactang to? You have the nerve na sabihin ng paninira kay Ralph Recto ay karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili. Really? Anong tawag sa ginagawang pagnanakaw ng gobyerno sa pangunguna ni Bangag sa Kabanambayan? Hindi ba ito ang karimari-marim? Hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili? Sino ba si Ralph Recto kumpara mo sa Pilipinas? Sino ba si Ralph Recto at nagre-react ka ng ganyan kumpara mo sa mga kababayan nating biktima ng kawalang hiyaan ni Ngagava? Putang ina ka, meron ding mga taong involved dun yung mga Marines. Ang daming mga witness na pinangalanan din kung sino ang nag-utos sa kanila na mag-deliver ng mali-maletang pera mula sa mga ninakaw nila sa Kabanambayan. Pinangalanan din hindi ka naman nag-react ng ganyan. Actually, isa ka pa nga sa nagtatakip sa mga kapwa mo magnanakaw. Diba? Pinagtatakpan mo yung mga kawatan na katulad mo. Ay, nakatigilan mo na yung mga ganyang drama mo. Tigilan mo na yung mga ganyang mga kaetsusan mo. Pang ina mo, nakakagigil ka lalo Alam mo, lalo mo lang ginagalit yung taong bayan. O ngayon, yung mga marino, nakakulong na. Pinusasan na daw. Hindi kasi nila pinayagan na makapagpiyansa ito. Kaya wala talagang choice kundi ikulong sila. Dahil Friday na ngayon, so wala na pisina ng Saturday, Sunday. So Monday na ulit ang balik nila. Hindi natin alam sa loob na 2 days kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Considering na na sindikato ang gobyernong ito. 8:30 pa ng umaga sila dumating doon. Anong oras na? Hindi pa rin naasikaso yung bail nila. May nakikita ko dito, sinasadya ito. Sinadya talaga nila para meron silang dahilan para i-detain ang mga marinong ito. Na by the way, 4 sa Brave 18 Marines nag-recant na o binawi na nila yung kanilang mga statement na ayoko naman silang sisihin. Hindi naman ako galing sa kanila. Mas gusto ko na lang na unawain kung bakit nila ito nagawa. Diba? Kailangan nila ng peace of mind. Hindi natin alam kung anong klaseng pangaharas at pagtatreten ang tinatanggap nila at ng kanilang pamilya. Kaya kailangan na nilang bawiin ang kanilang mga sinabi. As per sa usap-usapan na binigyan daw ng 25 million ang 4 na marina. Tigto 25 bali 100 million ito. If it is true. Kung ako, tatanggapin ko yan. Mga pigluan, okay lang, diba? Kasi hindi naman si Sara Duterte yung nagnakaw Kung si Sara Duterte ang nagnakaw niyan, o si Sara Duterte ang nanuhol ng 25 million, malamang galit na galit kayo. Hindi nga si Sara yung nanuhol Si Martin Romualdez ang administrasyon. So, okay lang, of course. Samantala, ito nga po ang mga eksena, mga kababayan, kung paano gipitin ng pamahalaan ang mahigit 10 ex-Marines. Ginigipit nila. Ginigipit nila yung ating Marines. Ginigipit nila. No. Yan. Pati yung mga gwardiya ng ospital, pinagsabaho nila. Samantala, ayon kay Attorney Levito Baligod, nakapiyansa at nakalabas na raw ang 14 ex-Marines. So magandang balita ito, mga kababayan, at salamat na rin na walang masamang nangyari sa kanila. Yes, kasama. Maraming salamat. Nakalaya na naman ulit. Kalaya na naman ulit. Kaya po, nakapagbayad kami ng piyansa dito sa Hall of Justice ng San Juan. Yan po, at pababa na kami. Kami uuwi na. Po, si Ready Boy. Po, salamat po. Bye-bye. Ayan po, mga kababayan, samantala alo na may matindi namang bahnat kay Attorney Lorna Kapunan. Nararapat sa
scammer, isoli na yung pera. Anong nararapat sa scammer? Isoli na yung pera. Di ba? Isoli mo yung pera, mag-account ka, at hingi ka ng tawad sa taong bayad. Huwag ka nang tumakbo. Huwag ka nang tumakbo. Diyos ko naman la, kung kailan naman tumanda ka na at saka ka nagkaganyan. I mean, come on, ilang kembot na lang, ihahatid ka na rin sa impyerno. Gusto mo bang baunin ang galit ng mga Pilipino? My gosh, kita mo tong si Tapunan, si Attorney Tapunan, patapon na itong puta ng matandang ito eh. Ang isda talaga, okay, nauhuli sa sariling bunganga. Katulad na nangyari dito sa matandang malansang isda, sa bunganga mismo nahuli siya. So this is all about sa pagtakbo ni Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Magkano bang ipinangakong reward ng administrasyon sa iyo kapag naipanalo mo ang kasong ito? My gosh, Tapunan naman. Ang tanda mo na dahil gumawa ka ng tama para naman kahit mawala ka sa mundo, ang pamilya mong maiwanan, maging proud pa rin sa'yo. Sayang ang haba ng pinag-aralan mo. Sayang yung pangalan na iningatan mo. Kung kailan tumanda ka at saka ka nasilaw sa pera, ano, yan ba ipapamana mo sa pamilya mo? Sinisigurado mo na maayos ang buhay nila sa pamamagitan ng pagbaluktot mo sa prinsipyo mo. Pung ina, nakakaloka tong si Tapunan, hoy. Nahuhuli talaga ang matandang malansang isda sa sariling bunganga. Yun lang.